Okay, my dude. So today ngayong araw, pag-uusapan natin itong issue ni Sir Von Ordoña kung saan apparently tinakbuhan siya nung kanyang contractor or nung engineer niya ng 8 million pesos na dapat nakalaan sa pinapagawa nilang dream house. So, ito yung dream house na ipinapagawa namin na ngayon hindi na namin makontak yung construction company na to. Magandang gabi po, ako po si Von Ordoña, YouTube content creator po dito sa Pilipinas, 25 years old. Nagpapagawa po kami ng dream house namin doon sa may Talisay, Batangas, sa ML Builders. At ngayon, nandito kami sa ospital, tapos biglang lumabas tong balita sa lahat ng mga kliyente nitong ML Builders ng construction company na bigla na lang siyang nawala. Andito kami sa ospital dahil nanganak si Carlin. Tapos sobrang busy namin. Hindi ko akalain na ako rin, hindi ko na siya makontak. Pagkasabi sa akin ng isang niyang kliyente na, Von, tulungan mo naman kami kasi hindi na namin makontak si Engineer Mike. Ngayon, sinubukan ko rin siyang kontakin pero cannot be reached na siya. Ang sabi ng isa niyang kliyente, umalis po sila ng biglaan, saying na lilipat daw sila ng office. They trashed our place and left us with outstanding balance. To be honest, I don't think they want to be found. Okay, so that is the worst thing na pwede mangyari sa inyo as a aspiring homeowner, my dudes, ay takbuhan kayo nung pinagkakatiwalaan yung contractor o yung gagawa sana sa bahay nyo. Anyway, with that being said, my dudes, pag-usapan muna natin yung mga red flags na dapat nyo titingnan pag pumipili kayo ng inyong mga contractor or nung pagkakatiwalaan nyo gagawa para sa bahay nyo. Red flag number 1 is masyadong mura or too good to be true yung presyo na ino-offer sa inyo nung contractor or nung mga professionals na na-contact nyo. So, paano natin malalaman na too good to be true nga ba ito? One, my dudes, ay hindi dapat iisa lang yung lalapitan yung contractor. Dapat marami kayong lalapitan. So, kuha kayo ng maraming options para sa inyong contractor or sa gagawa ng bahay nyo. Do not just stick to one para ma-compare nyo yung prices nila. And pag merong mga outliers, let's say, marami sa inyo nag-offer na yung bahay na ganito, 10 million siya. Yung iba, 10.5, yung iba, 11, merong mga 12, ganun. And then, biglang may nakita kang 6 million lang. Medyo suspicious na yun. Now, that is what I mean sa too good to be true na deal. You could also check yung mga prices ng ibang mga contractors by using the simple estimate method na, ayan, dito sa video na ginawa ko ito, kung saan pwede nyo na makuha roughly yung pinaka-ballpark estimate kung magkano yung aabuti ng bahay nyo base sa kung gaano kalaki yung floor area na gusto nyo. Ginawa ko tong video na to para manawagan sa'yo. Alam kong hirap na namin ikaw makontak. Kahit mga kaibigan mo, kahit mga katrabaho mo, mga empleyado mo, iniwan mo na sa ere. Maski yung pamilya mo, kapatid mo, misis mo. So, hindi na siya nagpapakita. I feel so bad, my dudes, para kay Sir Von Ordoña. Now, let us move on to the second red flag, my dudes. Wala sila masyadong references or finished projects na maipakita sa inyo. Meron man silang ipapakita pero 2 to 3 finished projects lang. So, medyo may onting pagkasos yun. Pero we could give them the benefit of the doubt na baka starting pa lang sila. Pero, ang pwede nyo gawin, pag pinadala na nila sa'yo yung kanilang finished projects, ay pwede nyo i-reverse Google search. Baka kinopy-paste lang nila ito from the interwebs or sa Pinterest, tas pinapalabas lang nila na yun yung project nilang nagawa. Now, aside from finished projects, nabanggit ko rin yung kanilang references. So, references, ito yung mga taong pwede nyong tanungin kung legit nga ba sila na contractor at hindi sila parang tinatawag natin na fly-by-night. So, ang pwede nila ibigay yung suppliers nila as references. And then, kung willing din yung mga previous clients niya, pwede niya rin gawing references yon. So, you can also call them or talk to them. And then, lastly is pwede nyo rin tanungin yung kanyang mga empleyado or mga team members niya, yung mga architect niya, engineers, interior designers niya, or yung kanilang workforce, kanyang labor, carpenters, electricians, kung nagpapasweldo ba siya on time. Because usually, dun din magre-reflect kung gaano siya kagaling sa pag-manage ng pera. So, if he's an all willy-nilly type of person na
hindi siya maingat sa pera, for sure, delayed palagi yung mga sweldo ng kanyang mga workers. So, pwede nyo rin tanungin yung mga yon. Yung anong petsa ngayon? April 7. April 7. March 15, simula nung iniwan at inabando tong lugar na to. 15. Shucks. Mag 1 month na. At ngayon, oh my God, nakikita wala niyong pa lahat halos nagawa. na itong iniwan at inabando na bahay namin, ito yung nagagawa ng putang inang sugal na yan. Okay. So, apparently yung sitwasyon nagsugal na pala. Mapapamura ka talaga eh. 2 buwan akong hindi nakapunta dito dahil pinagkatiwalaan ko yung engineer at developer ko dito sa paggawa ng bahay. Tapos hindi ko inakakala na ngayon na lang ulit ako makakapunta. Tapos ganito yung dadatnan ko. Lahat ng mga butas na to, hindi pa nalalagyan ng semento yan. Okay, pause muna natin dyan. So, hanggang excavation pa lang yung nagagawa doon. And base dito sa nakikita ko, halos wala pang 8 million tong gantong klaseng excavation pa lang, my dudes eh. Now, that brings us to our pangatlong red flag natin is hindi siya masyado nagpapakita ng mga documents sa'yo. Like, hiningan mo siya ng professional license and hindi niya maipakita sa inyo. That is a very, very red flag. With that being said, ano pa yung ibang mga papeles na dapat nyong hingin sa inyong contractors? Una nyong hihingin ay yung kanilang DTI registration. Pangalawa ay yung kanilang BIR registration. And then third ay pwede nyo rin hingin yung kanilang business permit, because if you are a contractor or kung meron kang construction company, at dahil kumpanya yan, dapat may business permit ka. Lastly, yung una kong binanggit ay yung kanilang professional license. Pwede nyo rin hingin ito sa kanila, or kung nahihiya kayong hingin, ay pwede kayo pumunta sa prc.gov.ph kung saan pwede nyo i-search yung kanilang pangalan dun sa ating verification of licenses na tab. So there you go. Dapat makita nyo siya dyan. Now, with that being said, my dudes, huwag kayong mahihiyang i-request itong mga to. We will be glad and happy to provide these documents for you, my dudes. Now, that brings us to our red flags is masyado mabilis yung pagkilos ng inyong contractor or professional, or they are too eager. When I say too eager is yung wala pa kayong agreement, may binibigay na sa inyong services. So, before services will be offered to you, dapat meron ng kontrata. Now, meron din nagkwento sa akin na ganito yung ginawa nung isang mga engineer sa kanila is nilinisan na yung lote para sa kanila without them saying anything. Yun, so may services rendered na nga. Wala pang agreement. So, napilitan na sila kunin yung services ng person na yun para tapusin yung bahay nila. And in the end, they were not happy. Kasi feeling nga nila, yun nga, they got hustled, man. Hoodwinked. Bamboozled. So, masakit sa kalooban yung mangyari yun. Kasi pag ganun na yung ginawa sa inyo, my dudes, as a normal person, you will feel pressured na sila na lang kunin nyo kasi may trabahong nagawa na, or baka, natatakot kayo na oh no, baka sabihin nila hindi ko sila binayaran tapos may ginawa na, baka kasuhan ako and stuff like that. So as long as wala pa kayong written agreement na you agree na may provide siyang services for you, you're all good. You can still say no na, oh no, hindi ko pwede tanggapin yan. Huwag kayong mape-pressure, my dudes, and huwag kayong may intimidate porque meron kaming mga title architect, engineer, mga ganun. We are just normal people, Tao lang tayo, we are all equal. You're the clients, we are the professionals. We are here to help you. Mga bang 30% to? 30%? Wala pang 10% yan, man. Ginastos natin para sa 30% progress ng bahay na to. Pero, yung costing na nakikita ko right now, parang wala pang 2 milyon ata. Wala pa atang 2 milyon yung nagagastos dito sa bakal, sa pagbungkal ng ilalim ng lupa. Alright, now, that brings us to our other red flag. I lost count. Anyway, itong red flag na ito is ayaw magpakontrata or ayaw nilang lumapit sa lawyers para gumawa ng kontrata. Now, I know, again, lawyers, another babayaran na professional fee. But they exist for a reason, to protect us as well. Now, you should also hire your own lawyer. Huwag kayong magtitiwala dun sa lawyer nung person na ka-deal nyo. You should have your own lawyers na babasahin din yung kontrata. And kayo rin, basahin nyo rin yung kontrata. So, ano nga ba yung tinitignan natin dun sa kontrata? Usually, yung mga chinecheck ko dun ay yung mga scope of work. Ano ba yung gagawin nilang mga trabaho?
And then titignan nyo rin yung payment terms, like sino ba yung magbabayad sa mga suppliers, sino yung magbabayad sa mga subcontractors, sino yung magbabayad dun sa mga workers, and all that stuff. And kung paano nga ba yung pagbayad nyo sa kanila. Huwag kayo papayag na simulat sa pool ay 100% down payment na agad, my dudes. Walang ganon. Usually, ang mga contractors or mga construction companies, around 20 to 50% pa lang yung upfront na babayaran pag isa-start na yung bahay nyo. So, usually 20% yung hinihingi nila. And then, upon certain milestones achieved or sa percentage completion, let's say, 70% na yung na-complete, hingi ulit sila. And then, 80% hingi ulit hanggang matapos na yung bahay nyo. So, certain milestones. Ganon. Naka-staggered yung payment. Hindi isang bagsakan. That is also another red flag, yung humihingi sila ng isang bagsakan kaagad, my dudes. Now, aside from those payment terms, check nyo rin yung deadlines. Kasi baka nakasulat dyan na forever yung inyong deadline. Like, wala na kayo sa mundong ito, hindi pa tapos yung inyong project. So, you should also check that, my dudes. Anyway. Sobrang nakakalungkot lang. Kasi sa totoo lang, hindi ko lang naman bahay to eh. Bahay na magiging pamilya ko to. Dito kami gagawa ng memorya. Tapos dahil sa sugal, masisira yung pangarap namin, madedelay yung pinapangarap namin bahay na supposedly this December tapos na dapat to, pero madedelay. Let's say na-check nyo lahat nito ang sinabi ko at walang red flag, still reserve a little bit of trust for safety. Wag 100%. There should be no such thing as 100% trust sa kahit sinong tao. Which brings us to our next red flag check is i-interview nyo siya. So me personally, I'm not a good judge of character. So dinadaan ko na lang sa parang mga overthinking. So pagkausap ko sila, and then later on paggabi, isipin ko na, tama ba yung sinabi niya, ganito, ganyan. If at the end of the day is may feeling ako na something feels off, like napipressure ako to work with him or her, or hindi ako masaya, I usually just look for a different contractor. Patapos na to, pre. Alam mo yun, sobrang excited na ako sana na babalik ulit ako dito. Tapos na yung 30%. Tapos ongoing na tayo. Pupunta na tayo sa 50% hanggang, tol, makikita mo na kasi yun. Unti-unting tumatayo yung bahay mo dyan eh. Pero tangina, di ba? Itong 30% is scam. 15 to 10% pa lang to. Makikita nyo yan. Hindi ko alam. Actually, so what should you do to avoid this happening to you? One is ask for weekly check-ins. Kahit message lang sa Facebook Messenger or email niya sa'yo yung accomplishments that week. So mga pictures yon nung site, kung ano nang natapos, mga ganon. Pwede pang may write-up yun eh. Kung ano yung mga tinapos nila this week. So doon, pwede nyo i-check. Ask for weekly check-ins. That is your right to ask kasi bahay nyo yung pinapagawa. So huwag kayong mahiya. Again, my dudes, do not be shy. Like me, when I was a kid, nung nanakawan ako ng Tamiya at hindi ko sinumbong sa teacher. Now, aside from that, ay dapat transparent yung inyong contractor sa inyo. So when I say transparent, dapat every time may babaguhin or may changes dun sa plans or materials or whatever dun sa pinapagawa ng bahay, dapat sinasabi sa inyo ng inyong builder, and dapat rin merong written na parang change order na may binagong ganito, pinirmahan ng builder, and then, pinirmahan nyo na, yes, I acknowledge na may babaguhin ka. So, before you pirma, make sure na naintindihan nyo. Papa-explain nyo maigi kung ano nga ba yung babaguhin. Kasi mamaya, ang binago pala is from 1,000 square meter na bahay, ginawang 100 square na lang, i-build sa inyo. So, yeah. I guess dito na natin tatapusin yung video. Good luck sa iyo, Sir Von. I hope na ma-build yung inyong dream house without any further complications. And I'm glad na Sir Von still finds it in his heart to trust mga professionals. So,